Hello guys! Welcome po kayo dito sa aking channel, The Carlon Expert. Nandito po ako ngayon sa Suzuki Taytay. Ipipicture ko po sa inyo ang latest promos ng Suzuki. This is for the month of June mga ka-idol. At narito po ang kanilang latest price list and promos. So ngayong araw na ito, ikutan po natin ang loob ng kanilang dealership. Tingnan natin ang mga displays at sasabihin ko na rin po sa inyo kung ano-ano yung mga units na may promo po nila for the month of June. So tara, samahan ninyo ako mga ka-idol. Sa mga followers ko na taga rito sa may Taytay, Rizal, along Antipolo or Cainta, kung sakaling buying po kayo ng Suzuki units, punta lang po kayo dito sa Suzuki Taytay. Hanapin nyo po ang aking kaibigang manager na si Joseph Cruz. Pwede po kayong mag-ask ng test drive kung sakasakaling may makursunadahan po kayo. At tamang-tama mga ka-idol, dahil may unit po sila dito na bagong 2025 Suzuki Ertiga na XL7, yung hybrid, gaya po niyan. At may naka-display din po silang unit dito na 2025 Suzuki Desire. Okay? So tara, samahan niyo ako mga ka-idol. Pasok tayo sa loob ng dealer. Meron tayong tatlong unit na naka-display dito. Itong nasa harapan po ninyo ay ang 2025 Suzuki Jimny na 5-door. Army green ang kanyang kulay mga ka-idol. Ha? Pero iba po ang terminology nila dito. Pero as you can see, yung kulay po niya mukha talagang army green. Ideal color para sa mga adventurist gaya ninyo. Itong pangalawang unit naman ay ang last unit ng Ertiga XL7. Okay, the 2023 XL7 na non-hybrid. Tataka kayo mga ka-idol, bakit meron pang 2023? Ito po yung pinaka-huli ng Suzuki Ertiga XL7. Huling unit, last unit yan mga ka-idol. Kaya kung interesado po kayo sa unit na ito, mag-comment lang kayo or i-message nyo ako sa aking Facebook page. At lang last unit natin is yung Suzuki Desire na GL variant. Entry level variant ng Suzuki Desire. Hybrid na rin yan mga ka-idol. Okay? At pasensyaan nyo na ako dahil kaunti lang po yung display natin dito. Usually naman kapag Suzuki, kaunti lang ang displays mga ka-idol dahil maliit lang po ang kanilang dealership. Okay? And I'm sure, no, nakita nyo na rin po yung itsura ng Suzuki Espresso. So, narito po ang promo natin for the Espresso. Okay? Yung entry variant, the GL manual, ang price po niyan is 634,000. At ang promo po natin, okay, based on 20%, that's only 20,000. Subject for bank approval. Ang monthly po natin for 5 years, that's 13,128. Yung top of the line natin, yung AGS, nasa 674,000. Still, 20,000 din ang kanyang down payment. While ang monthly is roughly nasa 14,000 na. Okay? Next natin is yung Suzuki Desire. Ito po yung nasa pinaka last display. Ayan, GL variant, 920 ang kanyang price. Promo natin is 58K down payment all in.
At ang monthly natin is 19,060 pesos. Ayan mga ka-idol. Ito po yun. Okay, so ikutan muna natin to mga ka-idol para medyo magkaroon kayo ng idea how it looks itong entry variant natin. Okay, so as you can see sa front po niya compared dun sa luma, medyo malaki po talaga yung pagbabago o difference, no? Ito po yung dating Desire. Ganyan po, no? Parang may similarity siya sa mukha ng sports car. Yung pamukha siya ng Aston Martin yung mata lang, okay? While dito, unang tingin mo parang kamukha ng BRV. Parang ganun no? I don't know, no? Parang identical tignan sa BRV. Ayan. Tapos, noticeable yung kanyang headlamps. Ayan. Ano po yan? Still halogen na projector. Tapos bulb type na yung side turn signal lamp. Okay? Pati yung kanyang parking light. And meron siyang abang para sa kanyang fog lamps. Matte black finish na mas wider na front grille. Ayan. Tapos sa bandang gilid, ayan. Yung design po ng gilid niya ay halos kapareho po nung dati. Ayan, tingnan niyo yung gilid niya, oh. Halos kapareho po ng design ng gilid nung dati. Okay? And meron siya dito side turn signal lamp. Yun nga lang, okay? Hindi siya naka mag wheels. Naka 14-inch steel rim na meron siyang hubcap. Tapos ventilated disc yung harapan, while yung likuran naman po is naka trailing drum. Ayan. Okay? Hindi rin po siya naka-pub key. Still naka-disuse. And naka-shark fin antenna. Standard naman sa kanya yung ducktail. Yung likod, meron siyang LED. May part ng LED. May part din po siya ng ito, tignan ninyo. Ayan, oh. LED and bulb type idol. Ayan. Yung bandang likuran. Tapos, meron siya dito apron and reverse camera sensor. Tapos, naka-hybrid. Anyway, 1.2 liter ito mga Lodi, CVT. Kaya, medyo mahal po siya. Tsaka, karamihan naman ng mga units ngayon ay mahal na eh. Wala nang mura na ngayon mga idol. Okay? Interior, driver side, plastic. Ito fabric. Power windows, door locks, power retract. Yung side mirrors natin, meron tayong bottle holder and speaker. Dashboard. Okay. Hindi ko pa alam kung ilang inch yung kanyang infotainment. Ayan. Tapos, steering wheel, it's made of plastic, 3-spoke po yan. And then we have a controls. Meron tayong cruise control. Meron din tayo para sa phone. I think this one is voice command. Ito medyo hindi ko pa alam kung ito ba ay para sa driving mode, ano. Hindi ko sure. Okay? Aralin ko pa yan mga idol. Air vents natin. Okay, sa mga sensor natin, nandito yung opener para sa ating hood, sa ating gas lead, and yung trunk po natin. So, pag sinabi mong Desire, okay, ang signature po niyan is maiksi yung kanyang bandang likuran. Maliit ang kanyang trunk space pag sinabi mong Desire. Pag humaba po yan, hindi na po yan Desire. Baka desirable na po yan.
Ceiling natin, ayan, kulay beige. Tapos bulb, meron tayo ditong ayan, mirror din doon. Individual na grab handle sa lahat po ng passenger. Fabric seats, ayan, medyo ano lang medyo prone lang ito sa mga stains, okay, pero ipa-leatherette nyo na lang. Pero yun nga, ang problema is ayan, meron siya ditong airbags, no, side airbags, curtain airbags. Mga 6 airbags yan mga idol. Tapos ito yung control switches para sa ating aircon vents, cup holder, meron tayong USB port and 12 volt socket, USB port and type A. Ayan, suksukan ng ating cellphone. And then manual adjustment para sa ating upuan. Okay, so buksan na natin to. Ito, yan. So, medyo nasakyan ko na to kanina eh. Ayan. So, ganyan po ang pinakasagad. Pinakasagad ng ating legroom for the driver seat. Kapag sagad naman, ganyan po. Grabe ha. Ayan, tukod na ako. 5'5" ang aking height. Okay, natitilt pero hindi siya telescopic. And disuse. Sa AC naman, nandito yung sa pan niya. Ayan, gaganyan nyo lang wala nang dito, pockets dito. Okay. Then, dito naman tayo sa natin. Yusin natin. Okay naman siguro to. Second row seats natin. Ayan. Meron din tayo ditong bottle holder. Okay, para sa ating window. Ito yung upuan. Meron siyang headrest sa ating ayan center armrest. Meron din tayong cup holder. And yung legroom natin sakto lang pero wala na siyang pocket, while dito naman may pocket and meron tayong airbag dito maliit. Ayan. Okay, ayan. Check natin yung bandang likuran. Ayan. So, yung ating trunk space, meron tayo ditong original floor mat. Ayan. And warranty booklet. Nandito yung ating tawag nito yung jack, manual jack, tapos early warning device, tapos naka donut spare tire. At ang napansin ko lang is walang cover yung kanyang trunk. Ayan, I don't know kung hindi nalagyan o talagang sadyang wala. Kita yung mga bituka, no? Maybe by next shipment baka meron na yan, or baka ito lang yung wala. Okay, ayan, so check nyo rin mga idol before nyo i-release ang inyong sasakyan. Ayan. So ano ang verdict ko dito mga idol? Okay, dito muna tayo sa positive side. Ang Suzuki Dzire ay kilala pong matibay, especially sa mga bansa ng India, Nepal, o some parts in Asia. Yun po ang verdict ko sa kanya.
Tingnan nyo yung engine, no? Hubad na hubad. Walang cover. Madaling makahinga. Tapos meron siyang cover sa ilalim. Ayun, no? Pero parang ganito yung fabric niya na idol, oh. Ganito. Yung sa bandang ilalim. Okay. Maganda naman ang performance. Okay din ang kanyang riding comfort. Okay. Mababa lang rin ang kanyang maintenance. Problema is medyo mababa talaga ang kanyang resale value. Dahil parang hindi siya desirable sa mga ibang buyers because of yung kanyang trunk space. Kumbaga parang somewhat of kinulang sa trunk space. But overall, maganda po ang reviews nito, ano. Ayan. Lalo na kung pang personal use mo, pang araw-araw mong gamit, okay po yan. Okay, next. Etong XL7, wala tayong idea kung magkano ang price because last model na po ito. O last unit na po ito ng XL7 na conventional, ano. Ayan. Pero kung gusto niyo malaman kung magkano ang price ng bago, yung hybrid, ito po. Ang price ng hybrid natin, yung GLX na monotone, ang price po niyan is 1,252,000. Ito namang nasa harapan po ninyo ngayon, ito, I don't know, may papaservice lang siguro ito, no? Two-tone po yan. Ang two-tone naman ay, ayan, no? 1,262,000. Okay, ang all-in, okay, 49,000. Meron din tayong 10,000 na down payment. I think ibang bangko na ito. Maybe ito yung BPI. Okay, 10,000 din dun sa top of the line yung two-tone. While ang monthly po niya for 5 years, that's 25,924. For GLX, the two-tone is 26,000. Talagang ganito na talaga ngayon ang price range ng mga MPV, ano? Okay? Ayan. At meron tayong Ertiga dito na GLX hybrid. So, yung kanina, XL7 yon. Ngayon, Ertiga na hybrid. Ito yung ordinary Ertiga lang, ano. 1,178,000. Unit price po niyan. Ang kanyang down payment is 25,000 or 5,000 kapag yung corresponding bank nila, yung bank partners po nila, no, subject for approval. Then 24,000 naman ang kanyang monthly, 24,392. Okay, dito na tayo sa Jimny. Jimny 5-door. Okay? Yung 3-door na Jimny, ano po yun? Made in Japan. Ito, made in India. Same spec, mga ka-idol. Magkaiba lang siya ng seating capacity. Okay? So, dito muna tayo sa 5-door. Kung ang hanap ninyo ay manual, ang price po niyan ay nasa 1,558,000. Ang promo po niyan ay nasa 85K all-in or 50,000. Subject for approval. Okay, bank approval. 32,260 naman ang kanyang monthly. Sa automatic naman, okay, itong nasa harapan po ninyo ay matic po yan. Okay, 1,698,000. Ito po yun. Ang kanyang down payment ay nasa 219 or 180. While ang monthly is 35,159. Sa two-tone, which is yung black roof, okay, 1,708,000.
Ang down payment is 219 or 180. While ang monthly is 35,000, 366,000. Bakit mahal ang Jimny? Talagang mahal ang Jimny, idol. Okay, 1.5 liter na 4x4 po yan. Okay? So, harapan natin. Ayan, ito po yung iconic na kulay at front grille niya. As you can see, yung grill niya parang parang may similarity ng Jeep Cherokee. Parang Jeep Cherokee siya, idol. Ayan. Narito yung kanyang gulong, alloy wheels, tapos ventilated disc. Ang size po niyan is 15 inch. Tapos meron siya ditong over fender cladding. Okay, wala nga lang siyang step board. And yung rear po natin is trailing drum. Ayan. Okay? Pag 5 door, okay, para malaman mo kung 5 door po yan, especially kapag nakatalikod, matic may tire cover po yan. Sa 3 door po walang tire cover. Okay, and then pole type antenna yung ating antenna. Tapos meron tayo ditong reverse camera, reverse sensor, bulb type yung ating rear tail lamps. Then meron tayong high mount stop lamp, rear wiper, and defogger. Okay, check natin yung kanyang interior. Ayan. So, door locks lang, door handle, lagayan ng mapa. Okay? Yung window opener natin ay nandito po yan. Ayan o. Ayan o. Nasa gitna. Medyo weird lang, idol, lalo na't kung hindi ka sanay sa ganito. Then matic 4-wheel natin. Ayan, nakikita nyo naman. Steering wheel natin, may controls na rin po yan. Sporty yung ating driver's tawag nito. Kalimutan ko na. Ayan. Drivers blah blah blah. Okay. Drivers yan? Tawag nito. Instrument cluster. Ako. And narito yung kanyang maliit na dashboard. Yung kanyang air vents. Meron siyang headlamp washer, power retract na side mirror, and control para sa ating side mirror. And nandito yung sa aircon natin. Ayan. Okay, meron tayong USB port. Teka, bukod dyan, meron pa dito sa bandang likuran to. Ayan. Ito yung sa harapan, ito yung sa likuran. Ayos Mas may abang tayo dito. Okay, and may hawakan doon. Dual airbags. Tapos meron tayong curtain airbag, meron tayong side airbag, fabric seats, manual adjustment. Meron tayong scuff plate dito, ayan plastic scuff plate. Ayan, dito naman yung ating rear driver door panel, rear passenger door panel. Wala tayong
pocket dito, pero meron tayo ditong bukasan ng window. Walang air vent dito. Ayan. Medyo tight lang yung space sa second row. And itong trunk natin or yung boot space natin sa likuran. Ang mapapansin mo lang dito, idol, is wala siyang stopper. Kaya every time na bubuksan mo ito, kailangan mong alalayan dahil baka pumalo po yan doon sa wall or baka may matamaan po. Okay? Ayan. Okay. XL7. Ito yung dating XL7. Ayan. Interior. Ayan. Combination of leather and fabric. And infotainment. I'm sure alam niyo na ito mga idol Ayan. Napakita ko lang sa inyo kasi medyo luma na talaga ito. Amoy aging unit na rin talaga siya. Ayan. Ample space sa second row seats. Can accommodate up to 7 seating capacity. Okay. Next natin is yung APB. Sa mga nais magnegosyo ng mga delivery, no, gaya ng Lalamove or yung Lazada, ayan, APB po. Manual natin is APB na GA manual. Price po niyan is 748,000. Ang promo po natin is 48 or 18,000. All in. And then ang 5 years po natin is 15,380. APB na GLX manual 955,000. Promo natin is 48 or 20k. All in 19,768 naman ang monthly for 5 years. At narito yung prices ng ating carry. Ayan. Itong carry na ito ay ideal van for delivery or for shuttle services. So ang mabenta po dito ay itong utility yata. Ito guys, 739,000. Promo po niyan is 78 or 68. While ang monthly po niyan for 5 years is 15,302. Ito yun Okay, so lahat po yan is manual. Okay? So ayan guys, sakaling interesado po kayong bumili ng any Suzuki vehicles, mag-comment lang kayo sa video ito or i-message nyo ako sa aking Facebook page, The Carlon Expert. Okay? At sabihin natin, kung malay nyo naman, mailabas po ninyo ngayong buwan na ito. Or maybe may approval na po kayo sa ibang brand or same Suzuki po. Baka naman kaya pa namin kayo bigyan ng mas maganda pang offer bukod dun sa mga sinabi ko. Basta i-message nyo lang ako mga ka-idol. Okay? Thank you for watching. Dito lang kay The Carlon Expert.